Ito po, pakinggan po rin ito yung sinasabi ng isa sa mga abogado ni Hernandez at Mendoza, yung mga district engineer o engineer ng DPWS, na sila ay may mga supplemental na sinumpaang salaysay. Ibig sabihin, additional information kung sino ang mga pwedeng sangkot dito sa korupsyon. Ano ha? We participated sa investigation and we filed our respective affidavit. With regard to all the documents, it's all here. We have attached it sa affidavit. Ayun, oh. So, malinaw. Attorney Libenza ba yun? Okay. Ernest, ano ha? Yung abogado ni Engineer Hernandez at Mendoza. Kaya ko pinarinig kahit kapiraso lang po yan. Pagpapatunay lang doon sa ating paniniwalang marami na tayong hindi nalalaman ngayon kung sino-sinong politiko, proponent ng mga project ang posibleng sangkot sa bilyon-bilyon o trilyong korupsyon sa Pilipinas. Kasi nga po, hindi inilalabas ng ICI ang mga pangalan at kanilang ginagawang hearing, pati yung mga sinumpaang salaysay. Pag sinumpaang salaysay, kahit na galing sa pribadong mamamayan, pag ito ay isinumiti sa gobyerno, automatic public document. Pag sinabing pampublikong dokumento, may karapatan ang publikong malaman kung anong laman ito at sino ang gumawa nito. Sinumpaang salaysay yan? Supplemental na sinumpaang salaysay, additional na impormasyon kung sino ang posibleng sangkot sa katiwalian. Ayaw namang ilabas ng ICI. Paano natin malalaman ito? Kailangan transparent. Kailangan isapubliko ang lahat ng ito para hindi pagdudahan. Gusto ba nyo ng pagdudahan ng mga Pilipino na mayroong pinagtatakpan? Mayroong itinatago ang gobyerno tungkol sa investigasyon? Pasintabi na sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, na ating mga followers at iba pa, silent majority. Para sa akin, dahil tayo ang complainant ng mga Pilipino, walang itatago. Huwag kayong magpakita ng pagdududa na meron kayong pinagtatakpan. Isupubliko, i-open nyo. Transparent ang kailangan. Ano itong sinumpaang salaysay ng mga bago? Kasi hindi lang si Hernandez at si Mendoza na mga engineer ng DPWS ayon sa mga balitang lumalabas. Pati si Diskaya may mga sinabi ng bagong pangalan. Pati si Engineer Undersecretary Bernardo. So ito na yung pagkakataon, kumakanta na. Nung araw na umarap sa Kongreso at Senado, limitado ang kanilang paghahayag. Kasi kaharap nila yung posible lang nilang kasapakat at gusto nilang sabihin ang totoo. Sinabi ng kampo ni Diskaya, tell all. Sabi ng mga engineer, tell all. Sasabihin ang lahat. Pero nangyari yung lahat ng ito sa ICC. ICC to, tama? ICI, sorry. Independent Commission for Infrastructure. Paano ngayon ito? Hindi natin alam. O sinong mataas na opisyal ng gobyerno ang nandyan na tinukoy na ni Hernandez, ni Mendoza at ni Diskaya. Dalawang grupo yan. Huwag natin kalimutan. Itong mga engineer, taga-gobyerno. Si Diskaya at yung ibang kontraktor ay pribadong sektor. Sila'y lahat kumakanta na. Sila'y lahat ay nagsasalita na. Tinutukoy na nila ang mga pangalan ng mga taong kanilang kasapakat. Ngayon, ang tayo mga Pilipino, limitado ang impormasyon kasi ayaw ilabas ng ICI. Ngayon, ito naman pong Blue Ribbon Committee, hindi ko natin alam kung kailan magre-resume. Ang acting chairman ngayon ay si Senador Erwin Tulfo. Hopefully, ngayon linggo ito mag-resume, pero hindi natin alam yung bang sinabi ng mga testigong yan at mga sangkot sa katiwalian sa ICC ay kaya pa rin ilabas dyan po sa public hearing ng Senado. Sa Senado, walang naitatago, namomonitor natin lahat kasi live. Sa ICC kasi hindi. So, pakilang po, ICC to tayong ICI, dyan sa ICI, Office of the President, pakilang po, ilabas nyo
ang lahat ng sinumpaang salaysay kasi yan ay public document. After na may sabiti sa inyo kasi kayo ay government office, Office of the President, ang ICI. Kaya huwag niyong itago sa mga Pilipino para hindi magduda sila. Huwag niyong kalimutan, mamamayang Pilipino ang komplena, biktima ng korupsyong ito. Mamamayang Pilipino ang nasira ang imahe sa international community. Ang tingin ng international community, lahat ng Pilipino corrupt. Hindi naman totoo yun. Kung pagtatakpan pa ninyo at ayaw niyong ilabas ang buong katotohanan at pangalan ng mga sangkot sa katiwalian, paano naman tayo maniniwala sa ginagawang ito? Wala namang mawawala sa ICI kung inyong ilalabas ang lahat ng dokumento at pangalang binanggit ng mga testigo at inimbestigahan nyo. Walang mawawala sa inyo. Mas maniniwala pa ang tao. Mas susuportahan kayo ng taong bayan. Pero kung ngayon, hanggang ngayon, inyong tinatago, hindi nyo nilalabas, kaya sinasabing tinatago, nagdududa. Delikado yan. Public document, public office is public trust. Iyon ang importante. Nasa saligang batas yan. Alam yan ni Chairman Andy Reyes Jr. ng ICI kasi yan ay former justice. Yun po yun. So, gano'n pa man ako po at kayo po na aking mga followers, subscribers, viewers sa buong mundo, huwag kayong mag-alala. Ginagawa ko po ang lahat na makakuha tayo ng sapat na impormasyon, pero talagang ayaw nilang mag-ilabas itong mga public document na ito. Kaya tayo'y kasamang umaapila in behalf of Filipino people. Umaapila ang channel na ito, ang inyong lingkod sa mga otoridad. Ilabas nyo ang public document. Huwag kayong matakot kung sino, kung senador, congressman o mas mataas pa sa kanila ang sinasabit o sabit sa katiwalian, ilabas nyo para malaman ng taong may-ari ng pera. Pag wala kayong inilabas, delikado yan. Delikado. Baka maging selected ang justice system sa Pilipinas. At yun ang tingin ng iba. Palakasan. Tao-tao lang. Hindi tunay na katotohanan. Ba, hindi pwede yun. Mr. President, utusan mo na kasi. Baka naghihintay ng utos ang ICI. Utusan mo na, Mr. President. Ikaw lang makakapag-utos dito, walang pwedeng makatanggi. Isa publiko ang lahat. Kasi naglagay nga ng spokesman, limitado naman yung mga sinasabi. Bagyo namang mga abogado at spokesman ng mga iniimbestigahan, puro no comment. Sasabihin, nasa ICI na yung dokumento. Sila na ang bahala. O edi wala. Walang alam. Walang malalaman tayo. Gusto mong magsalita ng spokesman ng Diskaya, ng Hernandez, pero may limit na kasi nasa ICI na yung dokumento. Yun namang spokesman ng ICI, wala naman tayong marinig na detalye. Hindi kayo korte. Kung korte ang ICI, naintindihan ko limitado ang inyong impormasyong ilalabas. Hindi kayo korte. Investigador lang kayo. Fact-finding pa lang kayo. Kaya wala kayong karapatan at hindi dapat nyong tipirin o hindi ilabas ang istorya. Hindi kayo korte. Investigador lang kayo. Kung nasa korte na ang kaso, alam ko, I know my job. Hindi ko kayo kukulitin. Pero kaya ko kayo kinukulit para sa kaalaman ng taong bayan, wala kayong karapatang itago ang impormasyon dahil taong bayan ang may-ari ng perang naghahanap ng katotohanan.